Magandang araw po sa inyo. April 21 na po ngayon. Balik po ako. Bakit po ako natagalang gumawa ng video? Dahil sabi ko nga dun sa part 4 na ginawa kong video, ako po ay natrangkaso. Ano po? Tinamaan po ako ng trangkaso. Hindi ko po alam kung trangkaso to. Sana po. Hindi naman ako natatakot na corona to dahil wala pa naman po kami local transmission. Ano po? Pero matindi rin yung pinagdaanan ng trangkaso. Ano? So, kukwento ko na lang po yan mamaya. May video po ako dyan para dyan. Ano po? So, itutuloy ko lang po itong mga video na hindi ko nagawa. At meron pa po ako ditong 8 video na gagawin. So ngayon gusto ko nang tapusin po ito ngayong araw. So tutuloy-tuloy ko na ang pag-record nito para bukas edit na lang ako ng edit, then ko na po, ipopost ko na. So meron pa akong 8 video. Meron po akong 8 video na gagawin. Una yung coronavirus according to survivors. Mr. Woods suggestion to flatten the curve. Nagtatawag na po humihingi na po ng tulong si President Duterte. Nagsalita na sa nagbibigay daw siya ng 10 million pabuya. So humihingi na ng tulong. Difference between common cold, flu and the COVID virus. Gagawa tayo ng video para sa Mr. Woods supportive treatment, Mr. Woods anti-flu formula, coronavirus on molecular level. Ano po yun? Pag-aralan natin yung virus sa molecular level. Ibig sabihin sa pinaka molecules. Pag-aralan natin paano nilalabanan ng ibang bansa ang COVID virus, ano ang ating natutunan sa pandemic na to. So yan po ang 8 video yung gagawin ko. So ngayon po Part 5 na po tayo. Ano ang pagkakaiba ng sipon, trangkaso at COVID-19? So, pag-aralan po natin kung ano ba yung pinagkaiba-iba ng ito para po malinaw sa atin kung ano ba talaga yung flu. Tulad po sa akin nangyari ngayon, nagka-trangkaso ako. Dahil meron tayong pandemic, pwedeng sabihin na COVID na yun. Baka sabihin mild case na COVID na yun, di po ba? Pwede na yun. Saka ang hirap po talaga magkatrangkaso. Hindi ko na po kinatakutan yung virus. Ang kinakatakutan ko na yung spotlight, yung pagkakaguluhan ka, yung ikokordon yung bahay mo, yung buong madadamay, buong zona, barangay mo, i-lockdown. Yun po ang stigma ng magkatrangkaso ka lang. Yun po na pumapasok sa isip mo yun habang may sakit ka, natatakot ka. Yun ang kinakatakutan, hindi na yung virus. Ako pinag-aralan ko na yung virus hindi naman nakakatakot to, basta naiintindihan lang natin. Ano po, actually ngayon po medyo nagre-recover pala ako, medyo patig pa ako. Yung ibig sabihin yung parang nangihina pa ako, parang wala pa akong gana. Ano po, parang kulang pa yung energy ko. Pero kailangan ko na pong tapusin itong mga video. Bakit? Baka makasalbar tayo ng buhay. Save lives. Ano? Similarities of COVID and the flu. Pag-aralan muna po natin yung pagkakaiba ng COVID-19 sa kanang trangkaso. Ano ba ang pinagkaiba ng COVID? Ang sabi dito, symptoms. Ano daw mga sintomas? Both
parehas daw nagkakausa ng fever, ubo, sakit ng katawan, patig, yung panghihina. Sometimes lang, minsan may pagsusuka at diarrhea. Minsan lang yung madalang. Can be mild or severe, even fatal in rare cases. Ibig sabihin, rare cases, yung may komplikasyon. Kunyari, kaya nga itong COVID sinasabi sa matatanda, medyo fatal na talaga. Yung karamihan na mamatay, matatanda. Kasi hindi nila kinakaya yung dala ng virus. Pero sa mga sa mga mild cases, sa mga bata, kaya pa. Mga survivors na nagsasabi, kaya. Actually po kasi itong virus na to, trangkaso po to na malakas lang. Kung babasehan natin yung mga survivors, sinasabi nila, trangkaso times 10 mo. Ibig sabihin, 10 beses ang lakas. I mean, pag nilagnat ka, talagang mataas. Pag sumakit katawan mo, talagang masakit ang katawan. Pag sinabing so, yun po, kahirapan ka talaga. Nung severe case, hindi po nung mild. Pag mild case, ibig sabihin malakas ang resistensya mo, yung iba yung dating sa'yo ng virus, hindi umubra sa yung virus, o sabi natin mild virus lang yung nakarating sa atin dito, yung weak lang na viruses yung nakarating sa atin dito, mild lang karamihan talaga naman mild. Kaya nga sinasabi ko sa DOH, ilabas nyo na yung, kasi tingin lang ng tingin tayo dun sa numero ng mga positive. Ilabas nyo na dyan kung ilan dyan ang mild saka ang severe, para mawala yung takot ng tao. Ano pa? So, can result in pneumonia. Yun na po ang problema sa flu saka sa COVID-19. Pwede pong maging ang iiwan sa yung sakit ay pneumonia. Iba ng sakit na yun, damage to the lungs, madadamage na yung lungs mo. Pero ang unang-una po nitong ibibigay sa yung sintomas ng trangkaso. Pag nalampasan mo yun, iiwanan ka ng pneumonia. So yun po ang sakit na COVID-19. Transmission, o paano daw to na ikakalat. Pinag-usapan na po natin yan sa unang mga video. At yun na nga. At ang sabi di ba, kung paano naghahawaan yung trangkaso, paano ko nahahawa ng trangkaso, ganun din ng COVID-19. Ano po? Sa treatment naman, neither virus is treatable with antibiotic. Ibig sabihin, hindi pwedeng gamutin ng antibiotic kasi ang antibiotic po, ginawa yan para lang sa bacterial infection. Ano po? Hindi naman to ang COVID saka ang flu, hindi po yan bacterial infection. Hindi po yan bacteria. Viral infection po yan. Kaya hindi diyan tatalab ang antibiotic. Ano po? Ang antibiotic po, ginagamit na yan pag tapos na yung infection mo ng COVID-19, magiging pneumonia na. Doon na po maggagamutan ng antibiotic. Both treated, paano daw ito gagamutin? Pwede daw addressing symptoms. Ibig sabihin, yung sintomas ang gagamutin mo. Example, yung kung may lagnat ka, di uminom ka ng paracetamol. Kung masakit ang katawan mo, uminom ka ng pain reliever. Diba? Ganun lang ang gamutan. Yung kung ano lang sintomas, kasi yung virus wala pa naman pong gamot. Kung ano lang yung ginagawa ng virus sa katawan mo, yun ang gagamutin mo. Diba? Yun ang inumin mo. Kunyari, sobrang lagnat, pababain mo lagnat mo. Gawa ka ng mga paraan para bumaba lagnat mo. Yun po yung sinasabing supportive treatment. Sa
sa severe cases po, pero masyado naman po kasi mababa yung severe cases. Ibig sabihin yung severe cases, yung malakas na yung talagang masyado nang malakas yung virus. Tulad nung nangyayari ngayon sa US, bakit po puro severe cases sa mga lumalabas sa kanila? Bakit po severe ang nagiging kaso doon? Kung papanorin natin sa YouTube, puro nakakatakot. Kasi puro severe. Nahuhospital talaga sila, natutubuan talaga sila. Kasi po, ang pinag-aralan doon ng mga scientist, doctor, may 3 na po kasing classification ng COVID-19. May type A, type B, type C na. Yung type A, yun yung made in China talaga, made in U1. Yung ibig sabihin, from U1, direkta sa US. Yun ang napunta sa kanila. Yung type B, yung medyo na ilipat na, nakatatlong lipat na ang type B, kaya humihina na, kunyari, from U1, nakalipat sa US, yung taga-US, nakapunta dun sa Europe, sa UK, kaya type B na sila dun, nalipat pa uli dito sa Asia, pwedeng type C na. So, pwedeng tayo po, type C na nakarating sa atin. Kaya, hindi naman ganun, ang dami natin ditong mild cases, or pwede rin pong isa pang factor na dyan, kasi dun sa kanila malamig, baka kaya ganun ang impact, kaya ganun ang tama sa kanila ng virus, kasi malamig sa kanila kaysa dito sa atin. Yung humid ng hangin nila doon, may maraming tubig, yung yung humidity ng so yun dito sa atin, dahil mainit, dry yung humidity natin, walang masyadong tubig, yung walang hamog, naintindihan niyo yun? Kaya ganun ang impact sa kanila, masyadong malakas yung virus sa kanila. Siguro ito kasi talaga sakit to sa malamig, talagang paborito siguro nitong coronavirus, ito yung malalamig, tayo dito nagkakaroon lang tayo ng severe cases sa mga tulad ng mga doktor nasa hospital, mga aircon dyan. So maraming na didisgrasyang doktor, sila talaga ang mga hero, mga makabagong hero. Prevention, both may be prevented by frequent hand washing. Ayun. Tapping on the crook of your elbow. Yung pag nag-uubo ka daw, ganito ng style natin pag mag-uubo. Pag hindi tayo naka-mask. Ganun, para hindi kumalat. Sasanggain mo. Limitahan daw natin yung contact, yung pakikipag-hawak-hawak kung saan. Social and physical distancing, yun nga po, medyo lumayo tayo talaga para hindi tayo makasinghot. Yun the best treatment. Kaya nga merong quarantine, merong lockdown para ma-contain, para hindi kumalat. So, ang virus po stay longer on non-porous surface. Ibig sabihin, sa metal, saka sa plastic, sa woods, tumatagal sila ng 1 to 2 days. Sa damit, sa papel, sa mga tissue, tumatagal lang sila ng 8 to 12 hours. Ibig sabihin, mas matagal ang buhay dun sa mga metal, plastic at wood. Bakit po? Kasi po yung mga materials na yan, hindi basta-basta agad yan, tulad nito, hindi basta-basta natutunaw dyan ng tubig. Hindi niya ina-absorb yung tubig. Hindi tulad nitong damit, saka papel, ina-absorb niya yung tubig. Kaya, nawawalan agad natutuyo agad. Ibig sabihin na nawawalan ng
buhay yung namamatay agad yung tissue kasi wala siyang natutuyo agad yung tubig. Kasi yung virus naman sumasama lang naman yan doon sa laway. Nakikiride on lang naman siya doon sa laway. Hindi naman yung virus kasi sa laway natin, nakikisakay lang siya. So, pag nasa metal siya, kasama nung laway natin, medyo tumatagal talaga dahil lalo na kung dumura ka dyan, matagal talaga yan mamamatay. Mga 1 to 2 days yan bago matunaw. Yan na po Tapos, ito po yung pinagkaiba-iba ng simptomas ng mga sipon, trangkaso at coronavirus. Bakit po nasama dito ang sipon? Kasi ito po, pamilya po ito ng coronavirus. Ang SARS, MERS, coronavirus po yan lahat. Pamilya sila. Kakaiba lang pangalan. Ang cold po, corona din po virus yan. Rhinovirus. So, rin siya, pamilya din siya ng corona. Kaya lang po, ang sipon kasi na virus, ang cold virus, common cold virus, ang sintomas niya lang po is hanggang sore throat, stuffy nose, ubo-ubo, sneezing. Kasi po yung virus na yan, hanggang dito lang naman yan. At hanggang dito lang nagtatago lang siya doon sa likod ng natin, ng ilong. Diyan lang siya naglalagi. Ang flu, ang influenza, ang trangkaso po, influenza virus, tumutuloy po siya dito sa sore throat, then sa baga. So, yun po ang pinagkaiba. Kaya po ang flu, ang cold virus, mamaya na natin di-discuss kung bakit walang ginagawang gamot sa cold. Pero ang pinagkaiba nila, ang cold, ang sipon, hanggang dito lang yan. Hindi na yan bumababa dito. Kaya yan lang po ang sintomas niya. Ang trangkaso, bumababa. Kaya, ang dami niya pag bumaba na dito, ang dami niya ng sintomas. Nandun yan ng lagnat, pasasakitan na pag nandito na siya, pasasakitin na yung mga muscle mo. Magkakaroon ka ng chills, yung nilalamig ka na pinapawisan. Patig, yung manghihina ka, yung mga body pain, body aches, yung mga kasu-kasuan mo, sasakit na. Then headache, sasakit ulo mo. Shortness, itong shortness of yung paghirap ng hinga sa sintomas na po yun ng corona. Ang coronavirus po, meron siyang 3 simptomas lang. Itong pag-uubo, lagnat, at paghirap sa paghinga. Yan lang po ang sintomas ng corona. Pero kung papanoorin nyo po o pag-aaralan nyo yung mga kwento ng mga survivors, ang kukwento nila sa inyo, lalo na yung mga severe, yung mga matitinding kaso na, yung mga malalaka. Kung ang kinikwento nila, ito sa flu, na lahat ng sintomas ng flu, yun ang kinikwento nila. Pero hindi isang bagsakan. Kinikwento nila, bibigyan ka muna ngayon, pinakauna, siyempre, bibigyan ka muna, kunyari, sumakit yung katawan mo, o sumakit yung sore throat, ang pinakauna, magso-sore throat muna. Sunod-sunod, gradually, tinatawag, may mga pagitan, within 5 days to 3 days, ibibigay sa iyo lahat ng sintomas nitong flu na sabi nga kinikwento doon nga sobrang malakas na first time lang nila naranasan yung flu na. Sa severe case po yun, huwag natin katakutan kasi severe case yan, madalang yan. Ang karamihan sa atin mild cases, yung halos walang, parang may sinat-sinat lang, kaya-kaya pa natin. Sa kanila doon sa US talagang severe ang tumatama sa kanila doon, siguro nga dahil sa klima nila, sa temperature nila. Kaya halos mas marami ang namamatay sa kanila. Sobrang dami. Kasi nga, sa tingin ko, yung pagiging ng klima nila doon, may factor kung bakit ganun. Sa atin dito, karamihan sa atin mild, no? So, sa coronavirus po, yun na, sa unang 5 days to 3 days, ibibigay sa itong flu. Then, paano mo malalamang coronavirus na yun?
ando na yung mahihirapan ka ng huminga. Kasi, pag bumaba na yung corona dito, patitigasin niya na yung plema, yung plema natin, pasitigasin niya na yun, at yung plema mo na, ang ibang gusto mong idura, gusto mong ilabas, barado ilong mo, gusto mong isinga, hindi mo magawa kasi po sobra ang kapit. Lalo na sa dibdib natin, halos yung mga baga natin pupunuin ng klema, di mahirapan ka na pong huminga. Yun po ang nagiging problema. Kaya ganun na sila huminga kasi kaunti na lang, o sabihin natin kalahati na lang yung gumagana sa kanila kasi itong kalahati is barado na ng plema. Yung plemang matigas, hindi yung plemang kaya mo lang idura. Hindi po pupunuin niya ng plema. Yun po ang nakakatakot na sa COVID. So, then pag natalo ng immune system natin yung virus, magiging pneumonia na. Iiwan na yung lungs mo na may damage. Yun po nagiging pneumonia. Pag nalampasan mo yung sintomas ng severe cases, pag nalampasan mo yun, nabuhay ka. Kaya po sa kanila, sa US, nilalagyan ng tubo para, kasi nga yung hirap, yung puno na ng plema yung ano nila, hindi na sila makahinga. Hirap na. Kaya nilalagyan na silang intubation tubo. Tinutubuan na sila. Dahil nga hirap na, yung kailangan ng lagyan ng oxygen yung ano. Kasi pag hindi ka nilagyan ng tubo, mamamatay ka talaga dahil kulang na yung hangin, yung oxygen na pumupunta sa katawan mo. Hindi ka na makalakad, hindi ka na makagalaw, hinang-hina ka na dahil kulang na ng hangin yung katawan mo. Ano po, dahil nga yung virus, pinapatigas niya agad yung, mabilis niyang pinatitigas yung plema at pinararami niya. So, yun po ang problema. Doon po maraming nadidisgrasya. Kaya maraming namamatay doon sa kanila sa US. Hindi lang sa US, sa mga ibang lugar pa, sa UK, sa Spain. Saan ba yun? Sa Spain, sa Italy. Bakit ang daming namatay sa Italy? Kasi doon maraming mahaba ang buhay ng tao po doon. Maraming matatanda doon. Umaabot sila ng 90, 180, normal pa sa kanila 80. Doon tumama ang corona, yun ang paborito ng coronavirus, yung matatanda. Kaya ang dami nilang patay. Ano pa? Ito. How corona can kill. Paano daw pumapatay ang corona? Diretso na tayo dito. Death. Paano ba bakit ba nakakamatay ang corona? Most victim die from complication including marami daw namamatay na biktima, komplikasyon, nagiging pneumonia nga, yung kinikwento ko kanina, and from swelling of the lungs, yung pamamaga ng lungs, swelling, namamaga ng lungs. So, yun ang isang cause ng bakit namamatay. Sa severe cases po, huwag niyo po katakutan. Dito wala po sa 5% lang po dito sa atin. Kahit sa China, kakaunti ang critical, yung severe, kakaunti. Ito na kasi, kinikwento na dito yung severe talaga. Pag tinawahan ka talaga ng severe, kailan mo, hospital ka talaga. Kaya sabi ko nga, pag mild, pwede na yun sa bahay. Basta edukasyon lang ka lang. Parang itatrato na lang dapat natin trangkaso ang coronavirus, itong COVID na to. Basta tamang edukasyon. At itong sunod, severe pneumonia can kill people by causing them to drown. Yun. Ito na po yung nakakamatay. Acute respiratory distress syndrome. Ano po yun? Yun na po yun. Yung lungs natin pupunuin ng fluid ng virus. Yung reaksyon ng katawan natin sa virus. Napupuno ng fluid. So, talagang pag puno na yung fluid o ng mucus, doon ka na mamamatay. Yung tawag nila dyan, acute respiratory distress syndrome.
yun po yung nakakamatay. Kasi nalulunod na yung baga natin ng fluid dahil dun sa virus. Ano po? Pangalawa, itong the virus also causes swelling in the respiratory system which can make it hard the lungs to pass oxygen. Pinapamaga niya daw yung ano natin, respiratory system. Yung ito pinapamaga niya, yung nostril natin pinapamaga niya, yung lungs pwedeng pinapamaga niya. Kaya wala nang yun nga sabi ko kanina, hindi na nakakapag-distribute ng hangin ng oxygen sa buong katawan natin yung baga natin. So pati ang utak natin nangangailangan yan ng oxygen. So kung hindi na nakakapadala doon ng oxygen yung lungs natin, yung baga natin, doon po nakakamatay. So yan po kung bakit namamatay. Hindi po yung, huwag niyo pong katakutan na yung mga nakikita nyo sa Facebook, sa ano dyan, ng mga nangingisay at mga pananakot dyan na kung ano-ano pang ano. Hindi ka naman po bibiglang papatayin ito. Hindi naman tutulad ng anthrax virus na talapag nasinghot mo, patay ka. Pero ito po, hindi naman to. May incubation to po. Meron po tong cycle. Hindi naman to papatayin ka agad nito. And isa pang delikado yung sepsis. Ano pa yung sepsis? Yung overreaction ng immune system natin. Yung kasing immune system natin nag-overreact, gumagawa siya ng antibodies ng panlaban sa virus. Kuminsan nasusobrahan. Pati yung good cells mo, pati yung mga organs natin na good, nadadamage niya. Kaya meron nga dyan survivors. Nagkukwento siya niya, liver ang nasira sa kanya. Hindi yung baga, yung liver niya ang na-damage. So, yun po ang sepsis na tinatawag. Nag-overreact yung antibodies natin, yung immune system natin. May cases pong gano'n na nag-overreact, na nasusobran yung padala niya ng antibodies ng panlaban niya sa virus. Pati yung good cells napapatay niya, kaya nadadamage, kaya nagiging kausa din po ng pagkamatay, nakukomatos yung tao. Ano po? So mamaya pag-aaralan natin yan sa molecular level kung paano yan. Pag-aaralan pa ulit natin ito. Ayan po, makikita nyo naman sa China po to ito nung Chinese centers, yung report nila, ang mild sa kanila 81%, severe 14%, critical 5%. So ibig sabihin ang bababa naman nung namatay, ang bababa nung severe. Talagang karamihan talaga mild. So kahit dito po sa atin, yun po din ang nangyayari, mild lang naman ang karamihan. So bakit natin kakatakutan to? Itrato na lang natin tong as trangkasong napakalakas para wag naman maghasik ng takot sa mga tao. Ano po? Yung mga severe talaga i-hospital natin. Pero itong mga 81 pwede na itong pauwiin. Pwede na itong sa bahay nila. Yung mga lalong tinatawag na asymptomatic, wala naman yung ibig sabihin kaya nila yung trangkaso. Yung katawan nila, hindi naman nagre-react yung katawan nila ng violent. Ibig sabihin hindi ka naman pinapasakit naman ang ulo mo, hindi ka naman binibigyan ng fever, okay lang. Pero may virus ka na pala sa loob, yun po ang asymptomatic. Pwede yun sa bahay, kaya lang dapat matesting ka na alam mo talagang positive ka para mabantay. Mamaya na natin pag-usapan. So ito yung U1 symptoms. Sa mild fever lang, ito yung symptoms ng COVID. Fever, ubo-ubo, sore throat. Number 1, sore throat. Yan ang number 1 na symptoms. Tapos, ito ng huli, difficulties. Pag bumaba na po dito yung virus, ayan na, magdi-difficulty breathing ka na. Within 14 days yan, mabilisan yan.
Ang bilis magpatigas ng virus ng plema. So, sa mild yan, pag severe, sa mga kwento ng survivor, pag severe, times 10. Ibig sabihin, 10 beses ang lakas sa trangkaso nito. Pag sa severe cases. Ano po? Kaya, sinasabi yung mga bata, buntis, matatanda, hindi nakakasurvive. Ay, talagang, kasi, pahihinain ka talaga. Diba? Pahihirapan ka talaga. Pero, meron tayong mga nakakasurvive ditong matatanda na. Bakit? Kasi mild lang naman yung tumama sa kanila. Kaya meron pang lumalabas sa mga ospital na mga survivors na matatanda. Ano po? Hindi naman severe yung tumama sa kanila. Depende sa reaction siguro ng katawan. Kahit pa matanda ka dyan, kung malakas na resistensya mo, sa trangka-trangkaso, hindi ka na masakitin, kaya mo. So ito po, ano po to, yung, di ba, kada checkpoint meron tayo nito, ano. So pag kayo po na checkpoint ganito, pumapasok kayo sa mga department store, sa mga supermarket, babasahin nyo po. Tatanungin nyo, pag ginanong kayo ng security guard, alamin nyo po yung temperature nyo, ano po. Kasi 36 to 35, normal. Pag nag 37, 38 ka na, mild fever na po yan. Pag pataas pa, 37, 38, 39, 40, high fever na yan. Ano? Hindi ko lang alam kung anong binabantay nila dyan na numero, kung 37 o ano. So, basta tatanungin nyo, para alam nyo ang body temperature nyo, tatanungin nyo. This is not, ang problema po dito, hindi po ito effective sa mga taong asymptomatic. Ano po? Na walang sintomas, hindi sila nilalagnat, yun ang problema. Yun po ang delikado talaga dito, yung asymptomatic, kasi nakakapanghawa talaga yun na hindi nila alam. Kasi hindi nila may virus sila sa loob, wala naman silang nararamdaman. Ano po, yun po ang asymptomatic. So kailangan talaga dito sa atin magkaroon ng mass testing. Kaya yung mga asymptomatic dapat natetesting agad yan para hindi na makapanghawa. So, dapat dito sa atin, may tulad ko, hindi ko alam kung trangkaso tumama sa akin, dapat meron ng may pang-testing na dyan na pupunta ka dyan, magpapatest ka. Kasi sa South Korea po, ginawa nila, merong drive-thru. Punta ka lang doon, kunyari, tulad ko, natrangkaso, punta ako doon, magdadrive ka lang doon, daan ka doon sa drive-thru na yun, isa-swab ka na nila, bigay mo lang yung cellphone number mo, email mo, uwi ka na. Maya-maya, andyan na, padala na sa iyong result. So, malalaman mo kung positive ka o negative ka. So, kung positive ka, maalagaan mo yung mga pamilya mo. Hindi, maiiwas mo na. Hindi ka na makakapang kalat. Yun po ang dapat gawin natin, yung prevention. Ano po, mamaya sa iba kong video, pag-uusapan po natin yan. Yung suggestion ko, meron akong suggestion para ma-prevent ang ano na to. Kasi po, itong isang buwan po na to, ginugol ko po itong pag-aralan itong sakit na to. Kaya, gabi-gabi, nagbabasa ako. Pinag-aralan ko po talaga. Hanggang nakarating na ako doon sa molecular level. Ibig sabihin doon sa pinaka-molecules niya na, pinag-aralan ko na kung paano ba talaga tayo pinapasok ng virus. Ano po talagang nangyayari sa loob ng katawan natin pag tinatamaan tayo. Diba? Marami yan sa YouTube. So, ito po yung mga sintomas, severe case. Kung susundin mo kasi ito, yan, andyan yung fever, yung lagnat, ubo, panghihina, yung plema, yung hirap paghinga, sore throat, yung kasukasuan, masakit, tapos masakit ang ulo. Kung susundin mo kasi ito, ang ayon dun sa mga survivor, nagkukwento yung mga survivor is hindi naman binibigay lahat. Hindi naman binibigay sabay-sabay. Paisa-isa, gradually.
day by day, araw-araw may binibigay sa yung kunyari, ngayong araw na to, masakit yun. Kinabukasan yung katawan mo na sobrang sakit naman. Sunod na araw, ubo ka naman ng ubo. Parang ganun, paisa-isa ang bigay. Hindi po yun, ang trangkaso po kasi, sabay-sabay ibibigay sa iyo yan. Inuubo ka, nilalagnat ka, masakit katawan mo. Yun po ang flu. Pero yung COVID po, paisa-isa sa iyo ibibigay yan. Hanggang pinakahuli dyan, hirap ka ng huminga. Kasi nga, nandito na siya, pinupuno niya na ng fluid yung baga mo. Ang mucus, pinupuno niya na ng plema na matigas, na kahit idura mo, hindi mo maidura. So ano pong, sabi nung survivor, turo ng survivor, anong ginawa niya? Nag-steam siya, sumisinghot lang. Hindi na siya nagpa-hospital, sinisinghot niya yung steam para lumuwag yung paghinga niya. So mamaya na po natin yung pag-usapan. So ito po yung pagkakandak nila ng swabbing, ano. Kikita nyo yung dinadaan dito sa ilong yung swab, pagkukuha ng sample, ano. Papunta po dito sa ito. Nandito na pala yan halos sa tapat ng tenga natin. Doon sila kumukuha ng sample. Ang sipon po, ang coronavirus na sipon, dito po yan naglalagi lang. Hindi na po yan bumababa. Pero ang flu virus, influenza virus, bumababa po siya dito sa lalamunan. Pagkatas niya sa lalamunan, bababa pa siya dun sa baga. Yan po ang influenza virus. Ang cold virus, ang sipon, hanggang dito lang yan. Kaya ang sintomas niyan, ubo-ubo ka lang, masakit lang ulo mo, sinisipon ka lang, pero walang lagnat. Magkalagnat man, mahina. Pero wala talagang lagnat kasi hanggang naandito lang naman siya. Hindi tulad nitong flu, ang influenza virus, pag naandito na siya, sasakit na ang katawan mo dyan, lalagnatin ka na. Kasi mamamaga mo na to, sore throat. Lalo na pag bumaba na siya dun sa baga natin, naando na yung lagnat, yung sakit. Basta marami na siyang, pag bumaba na siya, marami na po siyang sintomas. So ito na po yung x-ray ng yung may damage ang baga na, yung ibig sabihin nagiging pneumonia na. Ano po? Napupuno na ng fluid. Sabihin na natin plema yan. So hindi na po 100% yung nahihinga natin na oxygen at hahangin. Kinukapos na tayo sa paghinga. Kaya yun po ang nakakadelikado. Tapos pag nagiging pneumonia na siya, pumapasok na ang bakterya. Doon na po. Kaya pagkatapos po ng gamutan ng coronavirus, ng COVID, pag nalampasan mo yan, mapapagamot ka, kasi hirap kang huminga. Nagiging pneumonia kasi, nadadamage yung lamo. Ang igagamot na sa iyo ng doktor is antibiotic na po. Kasi pag na-damage na yan, papasok na yung bakterya. Magte-take over na yung kunyari, yung virus natalo na ng immune system natin, natalo na, pero mag-iiwan pa rin siya ng damage. So, magte-take over na yung bakterya. Kaya, importante po na pag tinamaan ka ng COVID, magpa-hospital pa rin. Kasi, mahalata mo yan, hirap ka pa rin huminga. Yung nanghihina ka pa rin. So, kailangan talaga din yung pa-check up mo, patignan mo kung pa-x-ray ka, titignan kung ano talagang damage sa'yo. Kung maliit lang, okay. Kung pag sobrang laki yung damage sa'yo, i-confine ka sa hospital. Ano po? Pero kung kaunti lang damage sa'yo, bigyan ka lang ng gamot. Gagamutin mo yung pneumonia. Ganun po ang COVID. Trangkaso, bibigyan ka ng matinding trangkaso. Pagkatapos nalampasan mo yun, iiwanan ka ng pneumonia. Bigla kang magkakasakit ng pneumonia. Di ba? Alam naman natin yung sakit na pneumonia. Iba yung TB, sa pneumonia. Linawin natin. Ang TB po, tuberculosis, bacteria po ang niyan, ang nagkokos, ang nagiging ang
ano sa lungs natin bacteria, sa tuberculosis sa TB. Pero pagdating sa pneumonia is virus. Ano ba? So, yun po ang pinagkaiba ng bacteria sa virus. Ito po yung artista yata to sa China. Kita nyo, mayroon silang mga, nung hindi pa to kumakalat, hindi pa, wala pang sakit na COVID. So, yun, tuwan-tuwa pa sila na pinapakita nila sa mga show nila, na pinapakain nila yung artista ng... So, ano pong problema dito sa bat soup nila? Ang bat soup po na to, hindi lang naman China po ang kumakain ng ganyan, yung Indonesia din po. Ang Indonesia po, kumakain din ito. Ano ba ang problema sa pagkain? Ang Pilipino kumakain din po nito eh. Kaya lang tayo, binabalatan natin yan at niluluto ng maayos. As in karne. Ginagawa natin karne. Yung karne lang talaga ang kinakain. Eh sila, buong buo, pinapakuluan lang yata nila o ano. Yung sa Indonesia nakita ko, tinadtad lang. Then, kinakain na nila. Sabi natin hinugasan. Pero ito po kasing bat na to, as is, yung lalo ng balan, marami po dyan virus. Marami po dyan, hindi lang corona. Maraming virus yan. Yung rabies lang, may rabies yan. Kaya kung kakainin mo lang yan ng ganyan, sasabawan mo lang yan, pwedeng kahit rabies, madadali ka yan. Ano po? So, tayo kumakain din, pero karni lang yung kinakain natin. Kaya, safe. Kaya hindi naman tayo nagkaano. Sila kasi, ginawa na nilang ganito. Pinapakuluan lang nila, buong buo pa. O yung sa Indonesia naman, tinagtad lang, may balat pa, hindi inalis yung balat. So, doon po nakakakuha ng sakit. So, ayan na po, sunod na video na po tayo. At masyado naman umaba po. Ano po? Salamat po sa part 6. Part 6 naman po tayo.